Opisyal na nga nagtapos ang canvassing ng National Board of Canvassers para sa 2025 midterm polls. Patuloy namang nasa top spot ang Akbayan Party List at napupusong 3 nominee nito na makaupo o mauupo sa Kongreso. Samantala, nilinaw na rin ng COMELEC ang mga pangamba sa proklamasyon naman ng first nominee ng Mamamayang Liberal o ML Party List na si dating Senator Leila De Lima. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Number 1, yan ang final ranking ng Partidong Akbayan sa party list race ngayong 2025 midterm elections. Sa pagtatapos nga ng canvassing ng National Board of Canvassers o NBOC Huwebes ng gabi, nakakuha ng 2.7 million votes ang Akbayan. Ito na ang pinakamataas nilang botong natanggap mula noong 2010 na nasa 1.5 million votes lang. Dahil dito, napupusong 3 puwesto sa 20th Congress ang kanilang makuha. Para kina first nominee Attorney Shell Jokno, second nominee Percy Sendanya at third nominee Dada Kiram Ismulya. Nakikinita ring 3 House seats ang makukuha ng 3 sumunod na partido. Ang Duterte Youth na may 2.3 million votes, Tingog Party List na may 1.8 million votes at 4Ps na may kabuang boto na 1.46 million. Base rin sa naganap na botohan noong Lunes, pasok din sa top 10 ang ACT CIS, Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Solid North Party, Trabaho at Sibak. 63 House seats ang pupunuin mula sa mga partidong ipoproklamang panalo ng COMELEC. Gayunpaman, hindi pa naglalabas ang komisyon ng pinal na seat allocations para sa mga party list group. We will come up with a resolution concerning the allocation of seats for the party list. Kinakailangan namin pag-usapan paano i-allocate yung lahat ng 63 seats o 64 seats as the case may be. Sino entitled sa 3 seats? Sino entitled sa 2 seats? Sino entitled sa 1 seat lang? Samantala, nilinaw ng komisyon na walang basehan para isuspinde ang proklamasyon ng first nominee ng Partidong Mamamayang Liberal o ML na si dating Senadora Leila De Lima. Ito'y matapos baliktarin ng Court of Appeals ang isang drug case acquittal ni De Lima nitong Huwebes. Hindi naman po final conviction yon ng Court of Appeals. Wala naman pong pending case din sa amin, yung mismo naturang party list, para kami mag-issue ng order to suspend any proclamation. Wala pong epekto yan sa magiging proklamasyon natin doon sa kanilang party list o doon sa personalidad. Paliwanag pa ni Garcia, pwede pang iapila ni De Lima sa Supreme Court ang ruling ng Court of Appeals. Kilalang kritiko ng Administrasyong Duterte si De Lima nang makulong siya noong rehimen nito. Halos 7 taon ding nakulong ang dating senadora dahil sa mga gawa-gawang testimonya ng mga kapwa niya akusado na mga nagsipag-amin din na napag-utusan lang silang idiin si De Lima sa isyu ng iligal na droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte na ngayon na may nakadetine na sa ICC sa The Hague, Netherlands. Nakatakda sa Lunes, May 19 ang proklamasyon ng mga panalong partido. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.